Nagsimula ang palabas sa huling laban ng men's basketball sa pagitan ng Seren High School at ng kanilang mga karibal. Si Dayong ay naglalaro na isa sa mga promising player at may responsibilidad na dalhin ang koponan. Ang mga scout mula sa universidad ay naruroon din upang obserbahan ang mga manlalaro. Ito ay isang mahalagang laro para kay Dayong upang makakuha ng scholarship para sa mas mataas na pag-aaral. Sa isang flashback ipinakita sa isang eksena bago magsimula ang laro kung saan ang kasintahan ni Dayong na si Dajong ay dumating upang makipagkita sa kanya, at sinabi na gawin nila ang makakaya sa kanilang laro. At nagmumungkahi na maglaro siya ng mabuti upang mapabilib ang lahat. Gayunpaman ay napansin ni Dayong ang kanyang pag-aalala at nagtanong kung ano ang mali. Noong una ay tumanggi siyang sabihin sa kanya ang anuman, ngunit pagkatapos ipilit ni Dayong. Isiniwalat niya ang tungkol sa kanyang pagbubuntis at nabigla si Dayong nang marinig ito. Sa kasalukuyang araw ang koponan ni Dayong ay natatalo sa laro, siya ay tumingin sa paligid, ngunit hindi niya nakita si Dajong sa paligid. Nang hindi nag-iisip nagmadaling umalis si Dayong sa court. Sinabi ng coach ng koponan at mga manunood na ipagpatuloy niya ang paglalaro. Ngunit hindi siya nakikinig sa kanila at umalis na lamang. Sa labas ay nakita niya si Dajong at sinabi sa kanya na siya ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay at ang kanyang kinabukasan. Umalis si Dayong sa laro upang aliwin ang kanyang kasintahan at sa lalong madaling panahon ay ikinasal sila. Kasunod nito si Dajong ay nagsilang ng kambal na sina Shia at Shiwoo at pareho ng kanilang buhay ay umiikot para kumita para sa kanilang pamilya at pag-aalaga sa kanilang mga anak. Ang eksena pagkatapos ay lumipat sa 18 taon, si Dayong ay nakatira sa kanyang mayamang kaibigan na si Goldiek Jin. Ang relasyon ni Dayong kay Dajong ay hindi naging mabuti at malapit na silang mag-divorce. Si Dayong na may limitadong edukasyon ay nagtatrabaho bilang tagapag-ayos ng washing machine. Habang si Dajong ay isang anchor para sa iba't ibang kumpanya ng media. Ang kanilang kambal na anak na si Shia at Shiwoo ay nag-aaral sa iisang high school. Kahit na hindi nakatira si Dayong sa kanila, mahal niya ang kanyang mga anak at madalas silang dinadala para sa tanghalian. Nagtanong siya tungkol kay Dajong at tiniyak sa kanila na kapag nakakuha siya ng promosyon maaari silang maging isang pamilya muli. Isang araw sa trabaho, buong pananabik na hinihintay ni Dayong ang senior manager na i-anunsyo ang kanyang promosyon. Sa kanyang pagkabalisa ang manager ay nagpo-promote ng isang tao at hindi si Dayong. Labis itong ikinagalit ni Dayong at hinarap niya ang manager upang ibunyag ang katotohanan. Bilang tugon binatikos ng manager ang kawalan ng edukasyon nito at inensalto ang kanyang pamilya. Galit na galit at sinalakay ni Dayong ang manager at ibinagsak sa lupa. Pagkatapos ay lumabas siya ng opisina na nagdeklara ng kanyang pagbibitiw. Sa sumunod na araw, binisita ni Dayong ang isang dating customer na ang washing machine at radyo ay inayos niya kanina. Doon niya napansin ang isang booklet na nagsasabi na kung gusto mo bang maging binata muli. Sa mahinang boses sumagot si Dayong ng oo at umalis. Maya-maya sa gabi pumunta siya sa high school at pumasok sa basketball court na inaalala kung gaano siya kadesperadong isulong ang kanyang karera sa sport. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang basketball at nagnanais na pabatain siya ng Diyos kung makakapuntos siya ng isang basket. Sinubukan niya ng maraming beses ngunit nabigo at hindi nakakuha ng score. Subalit nang magpasya siyang bigyan ito ng isang huling tira bago umalis siya ay nakapuntos at isang magic, siya ay naging binata. Si Dayong ay walang idea kung ano ang nangyayari, pumasok siya sa supermarket upang bumili ng pagkain. Nagulat siya nang makita si Shia na nagtatrabaho bilang cashier sa supermarket. Pinagalitan siya nito sa pagtatrabaho ng hindi nagpapaalam sa kanyang mga magulang at sinubukang hilahin siya sa labas. Walang kamalay-malay ang babae na talagang ama niya si Dayong, sumigaw si Shia at tinawag siyang estranghero. Nang makita ni Dayong ang kanyang refleksyon sa salamin at napagtantong bumalik siya sa pagkabinata. Nagmadali siyang pumunta sa kanyang kaibigan at hindi rin siya nakikilala at hinihimok siyang lumabas ng gusali. Inatake siya gamit ang ilang mga gadget ng laro at sa mga oras na ito ay napansin niya ang kanilang larawan sa high school sa mesa. Kinuha niya ang larawan at ikinumpara ito sa binatang lalaki na nagsasabing siya si Dayong. Nabigla siya dahil mukhang magkapareho ang dalawa, at sa wakas ay nakumbinsi siya na ang binatang lalaki ay si Dayong na nagbagong anyo pabalik sa kanyang kabataang sarili. Pagkatapos ay umupo ang dalawang magkaibigan at si Dayong ay nagtanong sa kanya ng mga dahilan kung bakit siya naging binata muli. Nilinaw ng huli na binigyan siya ng Diyos ng pangalawang pagkakataon upang mabuhay ng buo ang kanyang buhay at gawing tama ang lahat. Sa sandaling ito na naniniwala si Dayong na masaya si Dajong na makipag-divorce sa kanya. Subalit wala ideya si Dayong kung gaano niya siya namimiss. Masaya talaga siya sa mga araw na ito dahil napili siya para sa isang panayam para sa JBC News, isa sa pinakasikat na kumpanya ng balita sa bansa. Kinabukasan dinala ng kaibigan si Dayong sa Seren High School at nagpasyang tanggapin siya doon. Ang parehong paaralan kung saan nag-aaral si Shia at Shiwoo.
Sa proseso sa admin nakilala ng kaibigan ni Dayang ang homeroom teacher ni Dayang at agad na nahulog sa kanyang kagandahan. Nang maglaon si Dayang ay inilagay sa parehong klase ng kanyang anak na babae at ipinakilala ang sarili bilang si Wooyoung. Nang makita siya ni Shia nakilala niya agad siya bilang ang lalaking nang ini sa kanya sa supermarket noong gabi. Bago niya iniisip na sinusundan siya nito, hinarap niya siya sa terrace ng paaralan kasama ang dalawang kaklase na binantaan siya nito at sinabihan siyang lumayo sa kanila. Nang makita ang kanyang inosenteng anak na umaarte na parang bully na si Wooyoung ay nabigla. Maya-maya ay napansin niya ang kanyang anak na nakaupo mag-isa sa cafeteria at nilapitan niya ito. Pagkatapos ay isang grupo ng mga bully ang dumating doon at ang pinuno na si Josong na siya ring kapitan ng high school basketball team ay pinalo siya ng bola, dahil sa hindi hahayaan ni Wooyoung na inaapi ang kanyang anak sa harap niya at nagpas siyang turuan si Josong ng leksyon. Pagkatapos ay tinawag niya si Josong at ipinakita ang kanyang husay sa basketball para labanan siya sa harap ng lahat. Ang lahat ng mga estudyante sa cafeteria ay humahanga kay Wooyoung dahil sa kanyang pag-uugali habang mahinahon niyang hinahawakan ang sitwasyon. Sa sumunod na eksena ay lumabas si Wooyoung upang hum-hit ng sigarilyo at nagpas siyang gawin ito sa likurang bahagi ng gusali ng paaralan. Sa kanyang pagkabalisa ay nakita niya si Shia doon na naninigarilyo mag-isa nang makita ang kanyang anak na babae na nalululong sa masamang bisyo. Umaarte bilang isang ama na sinisigawan siya. Gayunpaman hindi siya pinakinggan ni Shia at umalis. Pagkatapos nito nang magsimulang managarilyo si Wooyoung nahuli siya ng isa sa mga guro ng paaralan at dinala sa silid ng punong guro. Doon niya sinabi sa lahat na si Shia ay pareho silang may kasalanan tulad niya, at si Shia ay dinala sa opisina. Naniniwala si Wooyoung na kung papagalitin ng mga guro si Shia hihinto ito sa kanyang bisyo. Sa kasamaang palad, sa halip na pag-alitan siya, pinalo siya ng guro gamit ang isang kahoy na suporta. Dahil sa hindi matiis ni Wooyoung pinigilan niya ang kamay ng guro at sinabing itigil na. Ang guro ay nagalit sa kanyang inaasal at hiniling sa parehong mga mag-aaral na tawagan ang kanilang mga magulang. Pagkatapos ay dumating si Dajong sa opisina at kinausap ang guro na ipinagtapat na ang sigarilyo na ginamit ng kanyang anak ay pag-aari niya. Pagkatapos ay napansin niya si Wooyoung na nakaupo sa kanilang tabi, at nagulat na makita ang hitsura nito na eksaktong katulad noong nag-aaral pa ang kanyang asawa. Lumakad ito palapit sa kanya at nagsusuri hanggang sa hilingin ng guro na layuan niya si Wooyoung. Kasabay nito dumating ang kaibigan ni Wooyoung at sinabi na si Wooyoung ay ang kanyang anak na ikinagulat ni Dajong. Sa gabi pagkatapos ng klase ay napansin ni Wooyoung ang bully group sa likod ng kanyang anak, at nagpas siyang sundan sila na ikinagulat niya ay umalis ang bully group at si Shiwo ay pumunta sa basketball court para mag-practice. Dito nalaman ni Wooyoung na ang kanyang anak ay talagang interesado sa basketball, ngunit hindi nagkaroon ng lakas ng loob na ipaalam sa kanya na alam niyang walang kaibigan si Shiwo. Pagkatapos ay lumapit siya sa kanya at hinahamon siya sa isang face-off, magkasama silang naglalaro ng ilang oras at bumuo ng isang uri ng pagkakaibigan at samahan. Habang si Dajong ay gumagala sa paligid kasama ang kanyang kaibigang si Chu, sa mga kalye sa gabi ng lungsod. Doon ang kanyang kaibigan ay nagmumungkahi na kalimutan niya ang kanyang mga alalahanin at mamuhay ng masaya. Kasunod ng mungkahi, ipinikit ni Dajong ang kanyang mga mata at sinubukang lapitan ang isang lalaking nakatayo sa malapit, at muntik na siyang matamaan ng isang kotse. Ngunit sa kabutihang palad ay dumating doon si Wooyoung sa tamang oras at nailigtas siya. Pagkatapos ay sinamahan siya nito sa bahay at sa daan ay ipinahayag ang kanyang pagnanais na maging isang basketball player. Nang marinig ito ni Dajong na nagmumungkahi na iwasan niya ang paninigarilyo at magtrabaho ng husto upang makamit ang kanyang pangarap. Kasunod ng mga mungkahi ni Dajong, nagsimulang mag-ehersisyo si Wooyoung at sinisikap niyang hindi na manigarilyo at uminom ng alak, pagkatapos ay nagpasya siyang tumutok sa kanyang mga anak at dapat niyang tulungan silang maging maliwanag ang kanilang kinabukasan. Sa kabilang banda, naalala ni Dajong kung paano siya iniligtas ni Wooyoung mula sa kotse at nakitang katulad ito ng ginawa sa kanya ni Dayang noong mga araw ng kanilang pag-aaral. Pumunta siya sa kanyang aparador at kinuha ang larawan ni Dayang at laking gulat niya nang makitang kamukha ito ni Wooyoung, nang hindi nag-aksaya ng oras na binisita niya ang apartment ng kaibigan ni Wooyoung, upang makilala pa si Wooyoung. Sa kanyang harapan ay kinuha niya ang larawan ng kanyang batang asawa at nagsimulang magkumpara. Sa huli ay inisip niya na si Wooyoung ay anak ni Dayang. Subalit tinanggihan ito ng kaibigan at sinabing siya ay ang kanyang anak na lalaki, upang ipagtanggol ang kanyang mga pahayag idinagdag niya na si Wooyoung ay may mukha ng kanyang ina na kamukha ni Dayang. Nataranta si Dajong nang marinig ito at nagpasya na tawagan ang kanyang asawa upang malaman ang katotohanan. Si Wooyoung ay nagsimulang mag-ring ang kanyang telepono, ngunit bago siya mahuli siya ay nagmamadaling lumabas ng bahay at sinagot ang tawag. Saka siya nagsalita tulad ng matandang si Dayang nilinaw ang mga pagdududa ng kanyang asawa at tinitiyak na wala siyang ibang anak.
Sa paaralan umuulan at nalaman iyon ni Woo Young na si Shia ay hindi nagdala ng payong, pagkatapos ay dumiretso siya sa isang tindahan at bumili ng 2 payong, isa para kay Shia at ang isa para kay Siwoo na iniwan niya sa kanyang upuan. Pagkatapos gawin ito, si Woo Young pakiramdam niya ay isa siya sa mga pinakamahusay na ama sa mundo. Pagkatapos ay lumipat ang eksena kay Dajong na gumagala sa isang shopping mall kasama si Chu. Habang tinitingnan nila ang ilang mga produktong kosmetiko, nakatanggap si Dajong ng mensahe at napagtanto na napili siya bilang anchor para sa JBC, natuwa siya at binati rin siya ni Chu para sa tagumpay. Habang si Woo Young ay napili din para sa basketball team ng paaralan at hiniling kay Siwoo na sumama sa kanya. Ang dalawa ay sabay na umuwi at nilapitan sila ni Dajong at ipinaalam sa kanyang anak ang tungkol sa pagpili niya sa JBC na ikinagulat niya na si Woo Young ay naging napakasaya din para sa kanya, at nagyakapan sila sa isa't isa. Kinabukasan ng si Woo Young ay naglalakad mag-isa sa hallway ng paaralan ay napansin niya ang grupo ng bully na nanggugulo kay Siwoo. Sinusundan niya ang grupo at hinamon ang pinuno ng isang laban sa basketball face-off. Ang mga mag-aaral ay nagtitipon sa paligid ng court at nagpalakpakan. Sa kanilang pagkagulat, si Woo Young at Siwoo ay nagsikap na magkasama at sa huli ay nanalo sila sa game. Habang si Dajong ay naghihintay para sa kanyang show bilang anchor sa JBC. Sinabi ng director kay Dajong na magsigawa siya ng panayam sa isang famous baseball player. Naging maayos ang pakikipanayam at pinuri ng lahat ang kanyang pagganap. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood, kaibigan.